Sa gitna ng maingay at magulong Maynila, habang nag-aalita ng mga busina ng jeep at sigawan ng mga nagmamadaling tao, naroon si SPO1 Manuel Manny de Castro, isang pulis na matagal nang nakatalaga sa presinto ng Sampaloc. Hindi siya katulad ng iba. Habang karamihan ay nagrereklamo sa init ng araw o sa maliit na sahod, si Manny ay tahimik lang na gumagawa ng tungkulin. Sa kanyang mga mata, halata ang pagod ng maraming taon ng serbisyo. Ngunit sa likod nito ay isang lalaking puno ng malasakit at prinsipyo. "Pare, tanghali na, di ka pa ba kakain?" Tanong ng kasama niyang si Patrolman Lando habang nag-aabot ng pandesal. "Later na lang, may binabantayan pa akong matanda dun sa kanto. Mukhang naliligaw," sagot ni Manny sabay kindat. Sanay na si Lando sa ganitong ugali ng kasama. Laging inuuna ang iba bago ang sarili. Pag uwi sa kanilang barong-barong sa Tondo, sasalubungin siya ng amoy ng nilagang saging at ngiti ng kanyang asawang si Rosa, isang guro sa pampublikong paaralan. "Hon, eto lang ang ulam ha, pero may tinapay ako para kay Rico mamaya," sabi ni Rosa habang nakangiti. Ngumiti rin si Manny sabay halik sa noo nito. "Ayos lang yan, masarap ang pagkain pag may kasamang pagmamahal." Ang anak nilang si Rico, 18 anyos at masigasig sa pag-aaral, ay lumapit habang nag-aayos ng gamit. "Tay, gusto kong maging abogado balang araw para katulad mo makatulong din ako sa mga inaapi." Tumawa si Manny. "Mas magaling ka pa sa akin, anak. Ako hanggang serbisyo lang. Ikaw makakapagtanggol ng hustisya." Sa mga ganitong sandali, parang gumagaan ang bawat hirap. Ngunit sa labas ng tahanan, may ibang mundo siyang kailangang harapin. Mundong puno ng gutom, kawalan ng pag-asa, at krimen. Isang gabi, habang nagruronda sa malapit na palengke, napansin ni Manny ang isang babae na nagmamadaling lumabas sa grocery store. Bit-bit ang isang lata ng gatas. "Miss, sandali lang!" sigaw niya, sabay habol. Nahinto ang babae, nanginginig at halos maiyak. "Pasensya na po, sir. Hindi ko naman po gusto. Para lang po sa anak ko," nanginginig nitong sabi. Pinagmasdan ni Manny ang babae. Payat, mukhang pagod at may bakas ng luha sa mga mata. Sa dibdib nito, mahigpit na niyayaap ang isang lumang bud. "Anong pangalan mo?" tanong ni Manny. "Lisa po," sagot niya. "Wala na po kaming makain. May sakit po ang anak ko. Kailangan niya ng gatas." Tahimik si Manny. Sa loob ng maraming taon sa serbisyo, ilang ulit na niyang nakita ang ganitong eksena. Mga taong nagiging kriminal hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa matinding pangangailangan. "Magkano tong gatas?" tanong niya habang binabasa ang presyo. "280 po, sir," sagot ni Liza, halos mahulog sa luha. Binunot ni Manny ang wallet sa bulsa. Kinuha ang 300 piso at ibinigay sa cashier. "Bayaran mo na yan, miss," utos niya. Sabay lingon sa babae. "Pero wag mo na uulitin to, ha? Di mo kailangang magnakaw para lang mabuhay." "Sir, hindi ko alam paano magpapasalamat." "Hindi mo kailangang magpapasalamat. Ang gusto ko lang, alagaan mo ang anak mo. Yan ang tunay na trabaho ng magulang," sagot ni Manny, sabay ngiti. Ngunit hindi nila alam. Mula sa malayo ay may nakamasid. Si Sergeant Arman Amores, kasamahan ni Manny, na kilalang palasumbong at mainggitin. Nakakunot ang noo habang nakikinig sa usapan. Magbabayad ng gatas ang pulis para sa magnanakaw? Bulong nito sa sarili. "Nako, may araw ka rin, De Castro." Kinabukasan, sa presinto, tinawag si Manny sa opisina ng kanilang hepe. "De Castro, may natanggap kaming reklamo. Totoo bang tinuluvan mo ang isang magnanakaw kagabi?" tanong ng hepe. Malamig ang tono. "Sir, hindi po magnanakaw ang babaeng yun. Desperada lang po. May anak siyang gutom," paliwanag ni Manny. "Hindi mo trabaho ang maawa, De Castro. Trabaho mong ipatupad ang batas," singhal ng hepe. Tahimik si Manny, ngunit matatag. "Sir, minsan ang batas, kung walang puso, nagiging sandata laban sa mahina. Ginawa ko lang po ang tama." Nakatitig lang ang hepe sa kanya bago nagsalita. "Ilang taong ka na sa serbisyo?" 22 po, sir." "Maghanda ka, ipapatawag ka sa disciplinary board. Pwede kang masibak sa ganyang asal." Pag uwi ni Manny, tahimik lang siya habang naglalakad.
dumaan siya sa karinderya ni Mang Peping, kaibigan niyang veteranong pulis. "O Manny, parang ang bigat ng mukha mo ah," biro ni Mang Peping. Ganun talaga Peping. Minsan sa mundo natin, mas masama pa ang maging mabuti. Ngumiti si Peping, sabay tapik sa balikat niya. "Tandaan mo pare, ang tama, kahit anong mangyari, tama pa rin. Di mo kailangang magpaliwanag sa mundo, basta malinis ang konsensya mo." Kinagabihan, habang kumakain silang mag-anak, hindi mapakali si Rosa. "Hon, may problema ba? Tahimik ka mula kanina." Wala naman. May issue lang sa presinto." Pilit ng ngiti ni Manny. "Huwag mong sarilinin, Manny. Alam kong mabigat yan," sagot ni Rosa, sabay hawak sa kamay niya. Napabuntong hinina si Manny. Kung minsan, parang ang kabutihan ay kasalanan na rin. Niyakap siya ni Rosa. "Mabuti kang tao, Manny. Wala kang ginawang masama. Kung mawala man ang trabaho, kaya pa rin nating mabuhay basta magkasama tayo." De Castro, tinulungan mo raw ang suspek at hindi mo ito isinailalim sa custody. May ebidensya at saksi. Totoo ba ito? Hindi ko itinanggi, sir. Ginawa ko ang nararapat. Tama o mali, nilabag mo pa rin ang procedure. At sa ganitong kaso, sibak ka sa serbisyo. Tahimik hang silid. Si Amores ay bahagyang nakangiti habang nilalagda ng hepe ang desisyon. Paglabas ni Manny, tila bumagsak ang langit sa kanya. 22 taon ng paglilingkod, natapos sa isang iglap. Ngunit sa halip na magreklamo, tiningala niya ang langit at umulong. "Kung ito ang gusto mong daan, tatanggapin ko." Bago umuwi, dumaan muna siya sa maliit na barong-barong ni Liza. Pagkakita sa kanya, agad itong lumapit. May luha sa mga mata. "Sir Manny, narinig ko po ang nangyari. Ako po ang dahilan. Patawarin niyo ako." Ngumiti siya. "Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko." "Pero sir, ano na po kayo ngayon?" tanong ng babae, umiiyak. "Isang simpleng tao, tulad mo, kailangan ko ring magsimula ulit." Lumapit ang anak ni Liza, isang paslit na lalaki, nakayakap sa gatas na binili niya noon. "Salamat po, Tito Pulis." Hindi nabigilan ni Manny ang pagluha. Sa mga mata ng bata, nakita niya ang dahilan kung bakit siya nagsisilbi. Pang-uwi niya, sinalubong siya ni Rosa at ni Rico. Walang salita, niyakap lang siya ng mag-ina. Sa yakap na iyon, natunaw ang lahat ng pait at pagod. Sa kanyang isipan, alam niyang darating ang araw na may intindihan ng mundo kung bakit niya pinili ang kabutihan kaysa sa batas. Sa labas ng bahay, tahimik ang gabi. Tanging ilaw ng poste at tunog ng kuliglig ang saksi sa kanyang pag-upo sa bangko habang hawak ang lumang sombrero ng pulis. Dahan-dahan siyang ngumiti, sabay bulong. "Hindi man ako pulis sa uniforme, pulis pa rin ako sa puso." Mabigat ang hangin sa bahay nila Manny ng gabing iyon. Tahimik si Rosa habang nililigpit ang pinggan, at si Rico na may abala sa pagbabasa, kahit halatang hindi nakakaintindi ng binabasa. Sa kanilang hapagkainan, tila may isang aninong nakabitin, ang takot sa hinaharap. "Hon," mahinang sabi ni Rosa, "ano balak mo ngayon?" Sumandal si Manny sa upuan, tinanggal ang sombrero at matagal bago sumagot. "Hindi ko alam, Rosa. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang lahat ng pinaghirapan ko nawala sa isang iglap." Lumapit si Rosa at hinawakan ang kamay ng asawa. "Hindi na mahalaga kung pulis ka pa o hindi. Ang importante, buo pa rin ang dangal mo. Walang sino mang makakakuha nun." Napatingin si Manny kay Rico. "Anak, huwag mong tularan ang mga taong ginagawang negosyo ang batas. Maging matuwid ka, kahit pamasaktan ka." Tumango lang si Rico, ngunit sa puso nito, nag-aalab ang paghanga sa ama. Ang lalaking pinili ang tama kahit kapalit ay lahat. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagbihis si Manny. Hindi para mag-duty, kundi para ibalik ang unipormeng matagal niyang pinagsilbihan. Dinala niya ito sa presinto, maayos na nakatiklop, parang damit ng isang sundalong tinapos ang laban. Sa harap ng mesa ni Hepe Abad, inilapag niya ang uniporme at plakard ng pangalan. "Salamat sa pagkakataon, Sir," mahinang wika ni Manny. "Hindi ko po pinagsisihan kahit sandali ang pagiging pulis.
Sana lang matutunan din nating timbangin minsan kung alin ang batas at alin ang kabutihan. Tumango lang si Abad, tila may guilt sa mga mata. De Castro, hindi ko man aminin pero marami kang ginawang mabuti. Paumanhin kung ganito ang naging dulo. Ngumiti si Manny. Walang dulo ang kabutihan, sir. Laging may kasunod yan, kahit di natin agad makita. Paglabas niya ng presinto, sinundan siya ng mga mata ng mga kapwa niyang pulis. May ilan na tumango bilang paggalang, may ilan namang umiwas ng tingin, natatakot na makitaan ng simpatya. Sa labas, naghihintay si Lando. Pare, hindi ito nararapat. Alam naming mabuti kang tao. Wala tayong magagawa, Lando, sagot ni Manny. Ganyan talaga. Minsan, mali ang tama sa mata ng may kapangyarihan. Bakit di ka lumaban? Pwede ka mag-apela. Hindi ko kailangan. Ang mahalaga, alam kong walang dugo sa konsensya ko. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Rico. Tay, hindi ako papayag na ganito na lang. Pag ako naging abogado, babawi ako sa ginawa nila sa'yo. Ngumiti si Manny, pilit. Anak, huwag mong sayangin ang buhay mo sa paghihiganti. Gamitin mo yan para baguhin ang sistema. Sa kabila ng kabiguan, simikap ni Manny na bumangon. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Ngunit saan man siya magpunta, laging may mga mata na humuhusga. Ah, yan ba yung pulis na tinanggal dahil tinulungan ng magnanakaw? Iyan ang laging bulong-bulungan ng mga tao. Walang kumpanya ang gustong kumuha sa kanya. Sa wakas, napilitan siyang pumasok bilang tricycle driver sa kanto ng San Lazaro. Bawat araw, mainit, maalikabok at mabigat ang katawan niya sa pagmamaneho. Ngunit sa tuwing may pasaherong matanda o may dalang sanggol, palagi siyang handang tumulong. Dahan-dahan lang po, nanay, para di kayo mahilo, sabi niya habang inaakay ang pasahero. Sa loob-loob niya, ito na ang bagong paraan ng paglilingkod. Kahit walang baril o badge, kaya pa rin niyang magbigay ng kabutihan. Isang hapon, nakasakay sa tricycle niya ang isang lalaking nakaputing uniforme, si Sergeant Amores. Napatigil si Manny nang makilala ito. Uy, De Castro, ngisi ni Amores. Sayang ka, kung hindi mo lang tilulungan yung magnanakaw, sana nasa opisina ka pa. Tahimik lang si Manny. Mas gusto ko to, sagot niya. At least, alam kong hindi ako nakatapak ng tao para mabuhay. Ngumisi si Amores. Idealismo. Yan ang pumapatay sa mahihirap na tulad mo. Bago bumaba, naghulog ito ng 5 piso at sinabing, "Huwag mo nang isukli. Alam kong kailangan mo." Pinikit ni Manny ang mata, pinigilan sarili. Hindi siya lumaban. Alam niyang ang tunay na ganti ay darating sa panahon ng Diyos, hindi ng tao. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nakaupo si Rosa sa balkonahe, pinupunasan ang noo. "Napagod ka?" "Hon," tanong nito. "Kaunti lang, pero nakabawi ako ng pang-ulam." "Tama na yan, Manny. Ayoko kang magkasangit." Si Rico nag-aalok tumulong sa construction site. "Nako, hayaan mo muna siyang mag-aral. Ako na muna." Ngunit sa gabi, hindi siya mapakali. Habang tinipingnan ang lumang badge na nasa maliit na kahon, tinanong niya ang sarili, paano kung tama ang mali sa mata ng mundo? Kaya ko pa bang maniwala na may saysay ang kabutihan? Isang araw, habang bumabagtas siya sa isang eskinita, may nakasalubong siyang babae, si Liza. Mukhang pagod, may dalang basket ng gulay. "Sir Manny," halos mapaiyak ito nang makita siya. "Matagal ko na kayong hinahanap." "Liza, kumusta ka? Kumusta ang anak mo? Salamat po sa inyo." Buhay po siya. Lumalaki pong matalino. Pinangalanan ko po siyang Gabriel. Dahil kayo ang naging anghel namin noon. Ngumiti si Manny, halatang natigilan. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Masaya akong malaman na maayos na kayo. Kung pwede po, tanggapin niyo to," sabi ni Liza, sabay abot ng supot ng gulay. "Hindi na kailangan. Sir, pakiusap. Kahit kaunti lang galing po sa ani namin, baka sakaling makatulong." Tinanggap yun ni Manny, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa paggalang sa kabutihan ng babae. "Salamat, Lisa. Ang mabuting gawa bumabalik talaga." Habang naglalakad pa uwi, ramdam niyang may kakaibang liwanag sa dibdib niya. Parang pinapaalala ng pagkakataon na hindi siya nagkamali noon. Kahit siya'y walang trabaho, walang uniforme at walang ranggo.
Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Hindi mo kailangang bumawi, anak. Ang pag-asenso mo na lang, sapat na. Ngunit sa isip ni Manny, alam niyang ito ang simula ng bagong kabanata. Hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Lumipas ang mga buwan at tila unti-unting nasasanay na siya sa bagong buhay. Tuwing umaga, nagdadasal muna siya bago sumakay ng tricycle. Madalas niyang sinasabing, Panginoon, bigyan niyo lang ako ng pasaherong nangangailangan, hindi ng mayaman. At sa bawat araw na nagdaan, lagi niyang nakikita ang sarili sa mga taong iyon. Pagod, hirap, ngunit lumalaban. Isang gabi habang nag-aabang ng pasahero, nakita niyang naglalakad sa daan si Sergeant Amores, lasing at biglang nadulas sa gitna ng kalsada. Tumigil agad si Manny at tinulungan itong tumayo. De Castro? Ikaw ba yan? Oo, Arman. Tara, ihahatid kita. Delikado dito. Tss, kahit kailan hindi ka talaga nagbabago. Ako na nga ang dahilan ng pagkasira mo. Tinutulungan mo pa ako? Numiti si Manny. Mas mabigat ang konsensya kaysa sa pagkakatanggal. Mas mabuting tumulong kaysa manumbat. Habang binabagtas nila ang daan, tahimik si Amores. Unang pagkakataon. Tila nakita nito kung gaano kabigat ang ginawa niya noon. Sa gabing iyon, habang humihip ang malamig na hangin, alam ni Manny sa puso niya. Ang kabutihan, gaano man kainit na sunugin ng galit o pangungutya, hindi kailanman nauubos. Ito ang magiging binhi ng kwento na makalipas ang 30 taon, magbabalok sa kanya ng liwanag. Lumipas ang mga taon at unti-unting naluma ang tricycle ni Manny. Ang dating maliksi niyang katawan ay napalitan ng pangungulubot at sakit sa likod. Ngunit sa kabila ng pagtanda, hindi kailanman nawala sa kanya ang dignidad ng paggawa. Bawat araw, 5:00 pa lang ng umaga, naririnig na ang putok ng makina ng kanyang tricycle habang naglalarga siya sa kanto ng San Lazaro. Si Rosa naman ay nagigising para magluto ng simpleng almusal, tuyo, kanin at kape. Manny, huwag mo nang puwersahin sarili mo. May edad ka na. Paalala ni Rosa habang pinupunasan ang pawis ng asawa. Hanggat kaya ko, Rosa, may tuition pa si Rico. Ayokong matigil siya sa pag-aaral. Sagot ni Manny habang inaayos ang uniforming tricycle jacket. Tumingin si Rosa, punong-puno ng pagmamahal, ngunit halatang nag-aalala. Pangako mo ha? Pag napagod ka, magpahinga ka. Numiti si Manny. Oo, pangako. Pero alam mo namang di ako marunong mapahinga hanggat may kailangang tulungan. Si Rico, ngayon ay nasa kolehiyo na. Pero nagtatrabaho rin sa gabi bilang service crew sa isang fast food chain para makatulong. Sa tuwing umuwi ito, bitbit ang pawis at pagod, pero lagi siyang nakangiti. Tay, Nay, konti na lang po. Kapag nakagraduate ako, kayo naman ang pahihingahin ko, sabi ni Rico habang naglalatag ng mga pinagdentahan niyang tickets ng school concert. Huwag mo kaming intindihin, tugon ni Manny. Ang importante, nakikita naming natutupad mo pamarap mo. Ngunit sa gitna ng tahimik na buhay, dumating ang dagok. Isang umaga, habang papunta si Rosa sa paaralan, bigla itong nanghina at bumagsak sa kalsada. Dinala siya ni Manny sa ospital gamit ang kanyang tricycle. Nanginginig ang mga kamay habang minamaneho. Dok, tulungan niyo ang asawa ko. Dahan-dahan siyang hindi makahinga. Matagal silang naghintay sa emergency room. Ilang oras bago lumabas ang doktor at nagsabing, may komplikasyon sa puso si Mrs. De Castro. Kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Napayuko si Manny. Dok, magkano po aabutin? Mga 150,000. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Dok, wala akong ganung halaga. Pero babayaran ko. Maghahanap ako ng paraan. Sa loob ng ilang linggo, ibinenta ni Manny ang kanyang lumang motorsiklo, pati ang mga alahas na tanging alaala ni Rosa noong kasal nila. Nakiusap siya sa mga kaibigan, pati na sa mga dating kasamahan sa presinto. Pero iilan lang ang tumulong. Isang gabi, habang hawak ang kamay ni Rosa sa ospital, mahinang wika nito, Manny, huwag mo ko intindihin. Kung hindi mo kayang bayaran, okay lang.
Naging masaya naman ako sa buhay natin. Napaluha si Manny. Huwag mong sabihin yan, Rosa. Ako na ang bahala. Hindi ako susuko. 1 linggo pa ang lumipas bago nila nakalap ang kalahati ng kailangan. Ngunit tila huli na. Sa isang malamig na madaling araw, habang nakatulog si Manny sa gilid ng kama, mahina niyang narinig ang boses ni Rosa. Manny, salamat. Ipagpatuloy mo ang kabutihan mo. Huwag mong hayaang mawala yun sa'yo. Pagmulat niya, tahimik na ang lahat. Ang kamay ni Rosa ay malamig na at ang monitor ay tuwid na linya. Parang gumuho ang mundo ni Manny. Lumuhod siya sa tabi ng kama at yakap-yakap ang asawa. Walang tunog ang kanyang pag-iyak. Sa sandaling iyon, ang dating matatag na pulis, ang dating matapang na ama, ay naging isang lalaking durog ng tadhana. Rosa, bakit mo ako iniwan? Bulong niya habang pinupunasan ang luha sa pisngi ng yumaong asawa. Ilang araw matapos ang libing, tahimik ang bahay. Si Rico, bagaman malungkot, pinilit maging matatag para sa ama. Tay, magpahinga ka muna. Ako na muna sa pamamasada, alok ni Rico. Hindi anak, hindi mo alam ang ruta. Baka mapahamak ka. Ako na lang. Pero sa totoo, wala na siyang gana sa buhay. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle ay parang paalala na wala na ang kanyang dahilan sa pag-uwi. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unti ring nasira ang tricycle. Minsan, tumitigil ito sa gitna ng kalsada. Minsan, ayaw na umandar. Pero tuloy pa rin si Manny. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, nadaanan niya ang isang batang babae na umiiyak sa gilid ng daan. Anak, bakit ka nandito? Tanong niya. Wala po akong pamasahe. Gusto ko lang po umuwi sa nanay ko sa kabilang barangay. Walang pag-aalinlangan. Pinasakay ni Manny ang bata at inihatid dito. Pagdating sa bahay, inalok pa siya ng ina ng mainit na sopas bilang pasasalamat. Salamat po, Uya. Hindi ko po alam paano ako makakauwi kung wala kayo, sabi ng ina ng bata. Ngumiti si Manny. Wala yon. Ang kabutihan hindi dapat kalimutan kahit minsan ay ginantihan ng kasamaan. Pag-uwi niya, basang-basa ang kanyang uniforme. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang larawan ni Rosa sa altar. Nak, ginawa ko na naman yung sinasabi mong kabutihan. Bulong niya habang pinupunasan ang mata. Ngunit tila hindi pa tapos ang pagsubok. Isang gabi, may kumatok sa kanilang bahay. 2 pulis, mga dating kasamahan ni Manny. De Castro, sabi ng isa, nahuli namin ang anak mo sa minor theft case. Nasa istasyon siya ngayon. Parang binagsakan ng mundo si Manny. Agad siyang pumunta sa presinto at pagdating doon, nakita niyang nakaupo si Rico sa gilid, umiiyak. Tay, hindi ko sinasadya. Gutom lang ako. Wala nang makain. Anak, bakit di mo sinabi sa akin? Ayokong dagdagan pa problema mo, Tay. Lumapit ang hepe, ang dati niyang katrabaho. De Castro, dahil menor de edad pa siya, pwede pa siyang makalaya. Pero may record na siya. Napatungo si Manny. Ako na po ang magbabayad ng danyos. Ako ang may kasalanan. Ako dapat ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kinabukasan binitawan si Rico. Sa paglabas nila ng presinto, pinagmamasdan sila ng mga pulis. May ilan ang nahihiyang umiwas ng tingin. May ilan namang napapailing. Sa tabi ng pintuan nakita niya si Sergeant Amores. Nakaupo at humihitit ng yosi. Akala ko ba matuwid ka, De Castro? Pati anak mo, nagnanakaw. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya lang ang balikat ng anak at dahan-dahang lumakad palayo. Pag-uwi nila, sabay silang kumain ng lugaw. Tay, hindi ko alam kung paano babawi sa'yo, sabi ni Rico. Huwag mong isipin yan. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, bumabangon tayo. Pero tay, tama na anak. Simula bukas, sabay tayong magtatrabaho. Hindi para yumaman, kundi para mabuhay ng marangal. Mula noon, naging magpartner silang mag-ama sa pamamasada. Si Manny, nagmamaneho. Si Rico, taga-singil at taga-bantay ng pasahero. Sa bawat biyahe, nakikita ni Manny ang dating sarili niya. Isang batang may pag-asa, puno ng pangarap, kahit paulit-ulit binibigo ng buhay. Isang araw, habang nakaparada sila sa gilid ng simbahan, lumapit ang isang madre at humingi ng sakay. Manong, pwede po bang pauwi sa orphanage? Opo, sister, sakay po, sagot ni Manny.
Habang binabaybay nila ang kalsada, napatingin ang madre sa kanya. Kilala kita. Ikaw yung pulis na tinanggal noon dahil tinulungan mo yung magnanakaw ng gatas, di ba? Nagulat siya. Oo, sister. Matagal na po yun. Alam mo, yung batang yon, buhay pa hanggang ngayon. Matalino, mabait. Lagi niyang kinukwento sa amin kung paano siya tinulungan ng isang pulis na may gininto ang puso. Napangiti si Manny, sabay tingin sa langit. Salamat, Panginoon. Mahina niyang wika. Akala ko, sayang lahat ng ginawa ko. Pero kung nakatulong ako kahit sa iisa, sapat na yon. At sa gabing iyon, habang umuuwi silang mag-ama, sa ilalim ng ilaw ng poste, tahimik si Manny, ngunit puno ng pag-asa. Sa kabila ng mga sugat at pagkatalo, nanatili pa rin siyang buo, isang lalaking giniba ng mundo, ngunit hindi kailanman tinabunan ng kasamaan. 20 taon ang lumipas mula nang masibak si Manny sa serbisyo. Marami nang nagbago sa Maynila. Ang mga lumang tindahan ay napalitan ng mga matataas na gusali at ang mga dati niyang pinagsisilbihan ay mga negosyanteng na. Ngunit sa isang maliit na bayan sa Bulacan, sa gitna ng mga taniman ng mais, tahimik na namumuhay si Liza at ang anak niyang si Gabriel, ang batang minsan ay muntik nang mamatay sa gutom kung hindi dahil sa awa ng isang pulis na tinanggal sa trabaho. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy, gigising si Liza ng maaga. Nagsisiga sa labas para magluto ng kanin habang si Gabriel ay nag-aaral sa lamparang may kupas na ilaw. Anak, maghanda ka na. Mahirap na baka malate ka sa klase. Paalala niya habang tinatanggal ang alikabok sa lumang bag ng anak. Opo ma, pero ma, sabay lingon ni Gabriel, kailan po tayo babalik sa Maynila? Sabi niyo po dati, doon niyo nakilala yung taong tumulong sa inyo. Napangiti si Liza, may bahid ng lungkot sa mata. Kapag handa ka na anak, kapag kaya mo nang harapin ang mundo, babalik tayo doon. Gusto kong makilala mo siya, yung pulis na nagligtas sa atin. Mula noon, naging inspirasyon ni Gabriel ang kwentong iyon. Sa tuwing pagod na siya sa pag-aaral, lagi niyang naaalala ang pangalang Manuel De Castro. Tila naging gabay ito sa kanya upang magsikap. Lumipas ang mga taon. Nakatapos si Gabriel ng high school bilang valedictorian. Sa graduation speech niya, hindi niya napigilang ibahagi ang kwento ng kanyang ina. May isang lalaking hindi ko pa nakikilala, pero dahil sa kanya, buhay ako ngayon. Isa siyang pulis na tinanggal sa trabaho dahil tumulong sa amin. Kung maririnig niya man ito, gusto kong malaman niyang hindi na sayang ang kabutihan niya. Habang palakpakan ng mga tao, si Lisa ay umiiyak sa tabi, nakayakap sa diploma ng anak. Rosa, kung nasaan ka man, bulong niya. Natupad na ang hiling mo noon. Ang anak kong muntik mamatay, may kinabukasan na. High school, nakakuha ng scholarship si Gabriel sa isang prestiyosong universidad sa Maynila. Sa unang araw ng klase, bitbit niya ang lumang bag at larawang luma na ng kanyang ina noong bata pa ito. Pagpasok sa campus, napansin ng mga estudyante ang kanyang simpleng anyo. Pero hindi niya ito pinansin. Ang tanging laman ng isip niya ay makapagtapos at makabalik sa kanyang ina. Uy, pare, taga-probinsya ka no? Biro ng kaklase niyang si Ramon, anak ng isang mayamang negosyante. Oo, sagot ni Gabriel. Pero balang araw, babalik ako doon na may maipagmamalaki. Napangisi si Ramon. Good luck na lang. Dito sa Maynila, hindi sapat ang talino, dapat marunong ka ring makisabay. Hindi pinansin ni Gabriel ang pangumutya. Mas pinili niyang mag-focus sa pag-aaral. Sa mga gabi, nagtatrabaho siya bilang service crew sa isang kainan malapit sa EDSA. Ang bawat tip na natatanggap niya ay ipinapadala sa kanyang ina sa Bulacan. Sa tuwing mapapagod siya, lagi niyang tinitingnan ang larawang iyon ni Liza at iniisip ang pulis na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Isang gabi, habang nagsasara sila ng kainan, nakakita siya ng isang matandang lalaki sa labas, nanginginig sa lamig at mukhang gutom. Hindi nagdalawang isip si Gabriel. Inilabas niya ang isang tinapay mula sa baunan at iniabot ito. Kuya, sayo na to. Mainit pa. Ngumiti ang matanda, nanginilid ang luha. Salamat iho. Mabubuting tao pa rin pala ang kabataan ngayon.
Ngumiti rin si Gabriel. Tinuruan po ako ng nanay ko na hindi kailanman dapat ipagdamot ang kabutihan. Kinabukasan, napansin ng manager ang kabutihan ni Gabriel at ipinromote siya bilang assistant supervisor. Sa unti-unting pag-angat ng kanyang posisyon, nakatulong siyang magpagawa ng bagong bubong sa bahay nila sa Bulacan at nakabili ng bagong gamit sa pag-aaral ng kanyang mga pamangkin. Ilang taon pa ang lumipas, nakapagtapos siya ng kursong engineering. Sa graduation, dumalo si Liza, nakasuot ng simpleng bestida, habang si Gabriel ay suot ang itim na toga. "Ma," sabi niya habang yakap ang ina, "natupad na yung pangako ko. Pero may isa pa akong gagawin. Hahanapin ko siya, yung pulis na tumulong sa atin." "Anak, baka matagal mo na siyang hindi makita," sagot ni Liza. "Baka wala na siya." "Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan," matatag na sagot ni Gabriel. Matapos ang ilang buwan, nakakuha siya ng trabaho sa isang construction firm sa Singapore. Sa unang sweldo niya, agad niyang pinadala ang kalahati kay Liza. At ang kalahati ay inilaan para sa isang personal na layunin, ang paghahanap kay Manny. Sa tuwing nagbabakasyon siya sa Pilipinas, pumupunta siya sa presinto kung saan dating naka-assign ang lalaki. Ngunit sabi ng mga opisyal, wala na yun Dipo, matagal nang wala. Baka nasa probinsya na. Isang gabi, habang nasa airport si Gabriel, napansin niyang may matandang lalaking naglilinis ng sahig sa gilid. Napatingin siya, may pamilyar na tikas. Parang nakita na niya ito dati. Nilapitan niya. "Manong, pasensya na, pero kayo po ba si Manuel de Castro?" Tumingin ang matanda. Nagulat. Halatang nagulat sa tanong. "Oo, ako nga. Pero paano mo ako kilala?" Napaluha si Gabriel. "Ako po si Gabriel. Yung batang tinulungan niyo noon. Yung ninafawan ng gatas, si Mama." Sandaling natahimik si Manny. Hindi maapaniwala sa nakita. "Gabriel?" bulong niya. "Ikaw yung batang yon?" "Opo, sir. At kung buhay pa si Mama, gusto kong sabihin niya sa inyo na tinupad ko lahat ng pangarap niya." "At ngayon, gusto kong kayo naman ang tulungan." Mimiti si Manny, nangingilid ang luha. "Hindi mo kailangang bumawi, anak. Ang kabutihan, kapag ibinalik mo, nagiging kadena ng pag-asa." Ngunit hindi doon nagtapos ang tagpo. Dahil sa pagkikita nilang iyon, nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ng dalawa. Si Gabriel na ngayon ay may magandang karera at si Manny na sa wakas ay nakatagpo ng dahilan para muling maniwala na may saysay ang kanyang kabutihan. Mula sa pagiging pulis na tinanggal sa serbisyo hanggang sa pagiging janitor, muling bumalik kay Manny ang liwanag. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon, nakaramdam siya ng tunay na ginhawa. Sa gabing iyon, habang sabay silang kumakain ng lugaw sa gilid ng palengke, tinanong ni Gabriel, "Sir Manny, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, babalik ka pa ba sa pagiging pulis?" Umiling si Manny. "Hindi na kailangan, anak, kasi kahit wala akong badge, pulis pa rin ako sa puso ng mga taong natulungan ko at isa ka na roon." Tahimik silang kumain habang pinapanood ang pagdilim ng langit. Sa gitna ng mga ilaw ng lungsod, dalawang henerasyon ng kabutihan ang muling nagtagpo, ang lalaking tumulong at ang batang natulungan na ngayon ay may layuning ipagpatuloy ang kabutihang iyon sa susunod na panahon. Pagkatapos ng kanilang muling pagkikita sa palengke, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Manny. Sa bawat araw na lumilipas, tila may bumabalik na liwanag sa kanyang mga mata. Sa tulong ni Gabriel, natanggap siya bilang maintenance personnel sa isang maliit na gusali na pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Gabriel sa Maynila. Hindi man marangya, sapat iyon para makabangon siya mula sa halos 3 dekada ng paghihirap. "Sir Manny, ayos lang bang trabaho mo? Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Gabriel minsang dumalaw. Ngumiti si Manny. "Pagod? Oo, pero masaya. Kasi ngayon, nagtatrabaho ako ng may dahilan. Parang may silbi ulit ako." "Balang araw, sir, gusto kong magtayo ng kumpanya. Gusto kong kayo ang unang kukunin kong empleyado." Biro ni Gabriel. "Malay natin, baka matupad mo yan," sagot ni Manny na may bahagyang tawa. Ngunit sa loob-loob niya
alam niyang iba na ang tadhana ng batang ito. Sa tuwing natatapos ang kanyang duty, dumadaan siya sa simbahan at nanaalay ng panalangin. Panginoon, salamat sa pangalawang pagkakataon. Akala ko tapos na ako, pero binigyan niyo pa ako ng dahilan para mabuhay. Habang si Manny ay nagsisimulang bumangon, si Rico, ang kanyang anak, ay nanatiling tahimik sa probinsya. Mula nang maghiwalay sila ng tirahan, bihira nang makipag-ugnayan si Rico. Sa mga unang buwan, nagpapadala ito ng mga sulat. Ngunit unti-unting natigil nang magbesisyon itong pumunta sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Isang gabi, habang nakaupo si Manny sa gilid ng kalsada, dumating ang isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Hello? Si Mr. De Castro po ba to? Oo, ako yun. Sir, nandito po sa presinto ang anak ninyong si Rico. Nabitiwan ni Manny ang hawak na baso ng kape. Ano? Bakit? Anong nangyari? Na-involve po siya sa isang suntukan sa construction site. Nagsaksakan daw, pero hindi siya po ang may kasalanan. Pwede niyo po siyang puntahan. Agad siyang tumakbo sa presinto. Pagdating niya roon, nakita niya ang anak. Duguan ang labi, nakaupo sa sulok, tahimik. Rico, anak, bulong ni Manny habang lumapit. Tay, mahina nitong sabi. Hindi ko po sinimulan yun. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Alam ko, anak. Alam kong mabuti kang bata, sabi ni Manny habang hinahaplos ang buhok ng anak. Lumapit ang opisyal. Sir, kung makakapagpiyansa po kayo, pwede na siyang makalaya. Magkano? Tanong ni Manny. 5,000 po. Sa loob ng 5 minutong pag-iisip, tinanggal niya ang lumang relo, ang tanging alaala ni Rosa, at iniabot ito. Ito, ginto yan. Bilangin niyo kung sapat. Tahimik ang opisyal at makalipas ang ilang sandali, pinalaya si Rico. Pag-uwi nila, hindi agad nagsalita si Manny, hanggang sa sumabog na ang luha ni Rico. Tay, wala kong kwenta. Ang pangarap kong makatulong sa inyo na uwi sa ganito. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Anak, lahat ng tao nagkakamali. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang perpekto para maging mabuting tao. Ang importante, bumabangon. Yakap sila habang tumutulo ang ulan sa labas, parang naglilinis ng lahat ng dumi ng nakaraan. Sa mga sumunod na buwan, nakasama ni Rico si Manny sa trabaho bilang tagalinis din ng gusali. Naging simpleng magkasangga silang mag-ama. Sa bawat pagtapos ng araw, sabay silang uuwi, nag-uusap tungkol sa buhay at kabutihan. Alam mo, Tay, sabi ni Rico isang gabi habang naglalakad pa uwi, noon galit ako sa mundo. Pero mayong nakikita ko kayo, naiintindihan ko na ang kabutihan, kahit minsan walang kapalit, yun pala ang totoong yaman. Ngumiti si Manny. Tama ka, anak, ang kabutihan parang binhi. Di mo agad makikita ang bunga, pero balang araw tutubo rin. Sa gitna ng kanilang tahimik na buhay, minsang dumalaw si Gabriel. May dala itong magandang balita. Sir Manny, wika niya, may plano kaming magtayo ng kumpanya ng mga engineer. Gusto kong kayo ang unang maging tagapayo namin. At Rico, kung gusto mong sumama, may bukas na posisyon sa amin. Natahimik si Manny. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa ganyan, Gabriel. Sir, kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito. Wala akong trabaho, wala akong buhay. Kaya sa akin, kayo ang dahilan ng lahat ng to. Ngunit bago pa man magsimula ang magandang pagbabago, muling sinubok ng kapalaran si Manny. Isang gabi, habang pauwi galing sa trabaho, nasagasaan siya ng kotseng nagmamadali sa EDSA. Agad siyang dinala sa ospital ni Gabriel at Rico. Habang nakahiga sa kama, mahinang bulong niya, mukhang malapit na akong sunduin ni Rosa. Tay, huwag niyo pong sabihin yan, umiiyak na sabi ni Rico. Hindi, anak, alam kong okay na ako. May dahilan kung bakit nabuhay ako noon. At ngayon, may dahilan din kung bakit ako aalis. Pinisil niya ang kamay ni Gabriel. Gabriel, anak, ipangako mong ipagpapatuloy mo yung kabutihan. Huwag kang maging katulad ng mga taong walang puso. Tumango si Gabriel, nangingilid ang luha. Pangako po, Sir Manny. Ilang araw siyang naparatay sa ospital at sa bawat pagdilat ng mata, palaging nandoon si Rico at si Gabriel. Sa mga huling sandali, habang sumisilip ang sinag ng araw sa bintana, mahinang wika ni Manny. Rosa, nakangiti ka ba riyan? Ngunit hindi pa palayo ng wakas.
Matapos ang ilang linggo, himalang nakalabas ng ospital si Manny. Ang sabi ng doktor, matibay ang puso niyo, Mr. De Castro. Hindi pa pala kayo tapos. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Gabriel at Rico ng isang malaking sorpresa. Isang bagong bahay sa tabi ng ilog. Tay, sabi ni Rico, galing to kay Gabriel. Pero gusto naming pareho, dito ka na lang. Wala nang biyahe, wala nang sakit. Hindi makapaniwala si Manny. Hindi ko alam anong sasabihin ko. Wala kayong kailangang sabihin, Sir, wika ni Gabriel. Ang lahat ng ito ay kabayaran sa kabutihang ginawa nyo, 30 taon na ang nakalipas. Habang nagdiriwang sila, dumating ang ilang mga dating pulis na kasamahan ni Manny. Kasama na si Sergeant Amores, ngayon ay matanda na rin at may baston. De Castro, sabi nito, matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Ako ang dahilan kung bakit ka sinibak noon. Akala ko tama ang ginawa ko, pero habang tumatanda ako, nakikita kong mali. Tahimik si Manny, tumayo at lumapit dito. Matagal ko nang pinatawad, Amores. Lahat tayo nagkakamali. Ang importante, natuto ka. Nagulat ang lahat. At sa sandaling iyon, pareho silang nagyatap. Dalawang dating magkaaway, pinagbuklod ng panahon at kapatawaran. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang lakas ni Manny. Madalas siyang makita sa labas ng bahay, nakaupo sa duyan habang pinagmamasdan si Rico na nagtatrabaho sa bagong kumpanya ni Gabriel. Tuwing dapit hapon, sabay silang tatayo sa gilid ng ilog. Pinapanood ang paglubog ng araw. Tay, sabi ni Rico, alam niyo bang may monumento raw kayong ipapatayo ni Gabriel sa tapat ng bagong kumpanya? De Castro Security Office daw po pangalan. Mumiti si Manny, pinahid ang luha sa mata. Hindi ko kailangan ng monumento, anak. Basta buhay ang alaala ng kabutihan, sapat na yon. At habang unti-unting nagdidilim ang kalangitan, maririnig ang huni ng mga huliglig. Sa gitna ng katahimikan, nakatingin si Manny sa langit. Hawak ang lumang badge na itinago niya noon. Sa kanyang isip, naririnig niyang muli ang boses ni Rosa. Mahinahon, mapayapa at puno ng pagmamahal. Manny, natupad mo ang lahat. Hindi mo lang nailigtas ang bata noon. Iniligtas mo rin ang sarili mo. Ngumiti siya, sabay pikit ng mata. Habang sa di kalayuan, si Gabriel at si Rico ay nag-uusap tungkol sa kinabukasan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, ang isang dating pulis na itinapon ng lipunan ay tuluyang nagbago ng kapalaran. Paunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay bumabalik sa pinakainasang oras. Magmula nang magkasundo sina Manny, Rico at Gabriel, tila muling umikot ang gulong ng kapalaran para sa dating pulis na itinapon ng lipunan. Ang araw-araw na dati puno ng pagod at paghihinagpis ay napalitan ng panibagong pag-asa. Sa wakas, may mga taong nakakita ng kabutihan sa likod ng kaninyang mga peklat at hindi sa mga pagkakamaling ipinasabit sa kaninyang pangalan. Isang umaga, maagang nagpunta si Gabriel sa bahay ni Manny. May dala itong mga papeles at isang brown envelope. Sir Manny, sabi niya, may kaunti po akong proyekto para sa inyo. Nagtaka si Manny, proyekto? Para sa akin? Opo, sagot ni Gabriel. Kailangan ko po ng isang tagapayo sa mga community safety programs na gusto kong ipatupad. Sa totoo lang, gusto kong sundan yung yapak ninyo. Gusto kong maibalik ang tiwala ng mga tao sa mga pulis. Tila nanlaki ang mga mata ni Manny sa narinig. Gabriel, hindi mo kailangang gawin to. May mas magaling pa sa akin. Wala, sir, wika ni Gabriel, matatag ang boses. Kayo mismo ang inspirasyon ko. Hindi ko man naabutan ang kabutihan ninyong ginawa noon, naramdaman ko ang epekto noon sa buong buhay ko. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 30 taon, muling naramdaman ni Manny na kailangan pa siya ng lipunan. Pumayag siyang tumulong bilang volunteer consultant sa foundation na itinatag ni Gabriel, ang Gabay at Liwanag Foundation. Isang samahang layong magbigay ng libreng edukasyon, trabaho at tulong medikal sa mga mahihirap. Araw-araw, maaga siyang gumigising at sumasama sa mga outreach program. Minsan sa Tondo, minsan sa Cavite, minsan sa Quezon. Kasama niya sina Rico, na ngayon naging katuwang na niya sa mga aktibidad.
Tay, nakakapagod pero ang sarap sa pakiramdam, ano? Sabi ni Rico habang nag-aabot ng relief goods. Oo anak, sagot ni Manny, pawisan pero nakangiti. Ganito ko dati gustong maramdaman noong pulis pa ako. Yung nakikita mong may napapasaya ka kahit wala kang kapalit. Hindi ko maintindihan dati yung sinasabi mo, wika ni Rico. Pero ngayon, alam ko na, ang kabutihan pala. Masarap gawin kahit hindi mo alam kung mapapansin. Sa tuwing gabi, pag uwi nila, sabay silang kakain ng simpleng hapunan. Tuyo, kanin at mainit na sabaw. Ngunit iba na ang lasa ngayon. Ang bawat subo ay may halong pagmamalaki dahil alam nilang may saysay muli ang kanilang buhay. Dumating ang araw ng founding anniversary ng foundation ni Gabriel. Nasa gitna ng entablado si Gabriel, nakatayo sa harap ng mga estudyante at mga pamilyang natulungan nila. Mga kaibigan, panimula niya, 30 taon ang nakalipas, may isang pulis na tumulong sa isang babaeng gutom at desperado. Dahil sa ginawa niyang iyon, buhay ako ngayon. At kung hindi dahil sa kabutihan niya, wala rin itong foundation. Habang nagsasalita si Gabriel, umakyat si Manny sa entablado, hindi inaasahan. Pinilit siya ng mga tao at sa pag-akyat niya, tumayo ang lahat at pumalakpak. Mga kababayan, mahinang sabi ni Manny sa mikropono, hindi ko ginawa noon ang kabutihan para sa gantimpala. Ginawa ko yon dahil alam kong tama. Kung may matututunan kayo sa buhay ko, ito lang. Huwag niyong hayaan na ang mundo ang magdikta kung ano ang tama o mali. Dahil minsan, yung konsensya lang ninyo ang tunay na batas. Tumulo ang luha sa mga mata ng karamihan. Si Rico, na nasa gitna ng mga manunood, ay palihim na pinunasan ang mata habang nakangiti. Makalipas ang ilang buwan, formal nang inalok ni Gabriel si Manny ng posisyon bilang Chief Security and Ethics Officer ng kanilang expanding company. Ito po ang kontrata. Tatanggapin nyo lang kung gusto ninyong muling maramdaman na nasa serbisyo kayo. Tinitigan ni Manny ang papel, sakang ngumiti. Hindi ko kailangang magkaroon ng titulo para maglingkod, pero tatanggapin ko ito, hindi bilang trabaho, kundi bilang bagong misyon. Sa bagong opisina ni Gabriel, isang gusaling salamin sa Makati, nagtatrabaho ngayon si Manny at ang anak niyang si Rico. Sa unang araw, habang nag-iinspeksyon, napahinto siya sa harap ng malaking larawan sa lobby. Nakalagay doon ang larawan niya noong bata pa, nakauniporme ng pulis, at sa ilalim nito ang nakaukit na mga salita. Ang kabutihan ay hindi kailanman naluluma. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. Tila bumalik sa kanya ang lahat, ang gatas, ang babaeng umiiyak, ang hepe, si Amores at si Rosa. Parang pelikula sa isip niya ang mga taon ng sakit at sakripisyo. Pero ngayon, ang lahat ay may saysay na. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang mesa, dumating si Amores. Matanda na, payat at gumagamit ng tumpod. De Castro, sabi nito, narinig kong ikaw na raw ang pinuno ng security dito. Gusto kong mag-apply kahit janitor lang. Tumayo si Manny at mumiti. Arman, matagal ko nang gustong sabihin to. Hindi kita kailanman kinamuhian. Alam kong ginawa mo lang yung alam mong tama noon. Tara, may bakanting posisyon dito, pero hindi bilang janitor. Ha? Nagulat si Amores? Bilang tagapayo rin. Mas maganda kung tutulong ka na lang sa amin na magturo ng disiplina sa mga batang guard. Hindi nakapagsalita si Amores. Lumapit ito at niyakap si Manny. Salamat pare. Ngayon ko lang naramdaman na pinatawad ako talaga. Mula noon, magkasama silang dalawa sa foundation, nagtuturo ng moralidad at kabutihan sa mga bagong pulis at security trainee. Tuwing Biyernes, umupunta sila sa mga eskwelahan at magsasalita sa mga estudyante. Mga anak, madalas sabihin ni Manny, kung may pagkakataon kayong tumulong, huwag niyong hintayin na may kapalit. Dahil minsan, ang kabutihan ay parang binhi sa disyerto, hindi agad tutubo, pero hindi rin mamamatay. Habang lumilipas ang mga taon, lumago ang foundation ni Gabriel. Marami silang natulungan. Mga bata sa lansangan, mga amang nawalan ng trabaho, at mga inang walang makain. Tuwing Pasko, si Manny ang laging unang gumigising upang mag-abot ng mga regalo. Tay, magpahinga naman kayo.
sabi ni Rico isang umaga. Kayo na lang ang hindi tumitigil magtrabaho kahit may edad na. Ngumiti si Manny. Hindi trabaho to, anak. Misyon to. Hanggat may nangangailangan, may dahilan pa akong gumising. Sa gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, tinatanaw niya ang buwan. Rosa, bulong niya. Tama ka pala. Hindi dapat sumuko sa kabutihan. Bumabalik talaga ito. Minsan nga lang, ang tagal. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Manny ang malamig na simoy ng hangin. Para bang yakap ng kanyang yumaong asawa. Sa puso niya, alam niyang natupad na niya ang kanyang pangako. Ang mabuhay ng may dangal, kahit walang uniforme. Ang magbigay ng kabutihan, kahit walang kapalit. At higit sa lahat, ang magpatuloy, kahit ilang ulit mang bumagsak. Sa ilalim ng buwan na saksing-saksi sa kanyang buhay, muling nagpatotoo ang isang simpleng katotohanan na bumalot sa buong istorya ng kanyang pagkatao. Ang kabutihan, kapag itinanim sa puso ng tao, hindi kailanman mawawala, kahit abutin pa ng 30 taon bago mo makita ang bunga nito. 2 taon na ang nakalipas mula nang maging bahagi si Manny ng Gabay at Liwanag Foundation. Sa mga panahong iyon, lalong lumawak ang saklaw ng organisasyon at mas maraming tao ang natulungan. Si Gabriel, na ngayon ay kinikilalang isa sa mga pinakabatang bilyonaryong engineer sa bansa, ay hindi nakalimot sa pinagmulan. Sa bawat proyekto, laging binabanggit ang pangalan ng pulis na minsan ay inanggal sa serbisyo, ngunit nag-iwan ng pamana ng kabutihan. Unit sa kabila ng tagumpay, nananatiling mapagkumbaba si Manny. Sa mga simpleng araw, madalas pa rin siyang makita sa kalye, tinutulungan ang mga matandang vendor o tinuturuan ang mga batang namumulot ng basura. Hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong. Wika niya palagi sa mga kabataang nakakasalamuha. Ang puso ang tunay na puhunan ng kabutihan. Isang umaga, may ipinatawag si Gabriel. Sir Manny, may gusto po akong ipakita sa inyo. Special project to. Wika niya sa telepono. Special project? Aba, mukhang kakaiba yan ah. Sige, pupunta ako. Pagdating ni Manny sa gusali ni Gabriel, sinalubong siya ng mga empleyadong nakangiti. Sir, please, dito po kayo, sabi ng receptionist. Dinala siya sa conference hall na puno ng tao. May mga kamera, ilaw at banner na may nakasulat. Groundbreaking ceremony, De Castro Residences. Natigilan si Manny. Gabriel, ano to? Tanong niya habang nakatingin sa malaking tarp. Ngumiti si Gabriel. Sir, ito po ang proyekto nating dalawa. Papangalanan ko ang housing program para sa mga retired workers at matatandang pulis. Lahat sila magkakaroon ng bahay. At gusto kong kayo ang maging mukha ng proyekto. Tila hindi makapaniwala si Manny sa narinig. Napatingin siya sa paligid at sa gilid ng entablado ay naroon si Liza. Matanda na rin, ngunit kita pa rin ang kabaitan sa mukha. Liza, ikaw pa rin pala yun. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Nakangiti si Liza sabay yakap sa kanya. Kung nasaan man ang asawa niyo ngayon, siguradong proud na proud siya. Matapos ang seremonya, pinaupo sila ni Gabriel sa mesa. Sir Manny, sabi niya, may isa pa akong surpresa. Ha, wag ka na, sobra-sobra na to. Ngumiti si Gabriel. Hindi ito tungkol sa pera o proyekto. Tungkol to sa pamilya. Tinapik niya ang balikat ni Rico, na ngayon nakasuot ng barong at mukhang mas maayos na ang buhay. Tay, sabi ni Rico, gusto ko sanang sabihin sa inyo, may nililigawan akong babae. Pero hindi basta-basta, anak siya ni Aling Nena, yung matandang tinutulungan ninyo dati sa palengke. Napatawa si Manny. Aba, mukhang lumalalim na ang mga koneksyon ng kabutihan natin ah. Sumabat si Liza. Tama yan, sir. Ang kabutihan parang ugat ng puno. Kahit saan mo itanim, tutubo at tutubo. Habang masayang nagkakatuwaan ng lahat, lumapit ang isang lalaki mula sa likuran. May katandaan na, may suot na salamin at may hawak na maliit na folder. Pasensya na kung makikisingit ako, sabi nito. Ako po si Attorney Benigno Abad, dating yung hepe sa presinto. Napatayo si Manny. Sir, kayo po yon? Oo, De Castro. Matagal na kitang hinahanap. Gusto kong humingi ng tawad. Noon, sinunod ko lang ang utos. Pero mali ako. Dapat pinaglaban kita. Lumapit si Manny, dahan-dahan, at hinawakan ang balikat ng matanda. Sir, matagal na yun. Wala na akong galit. Ang mahalaga, pare-pareho tayong natuto.
Tumango si Attorney Abad, sabay labas ng dokumento. May isa akong gustong ibalik sa'yo. Binuksan ni Manny ang folder. Nandoon ang official reinstatement certificate na may pirma ng National Police Commission bilang Honorary Lifetime Service Officer. Hindi ko akalain na maaayos pa to. Bulong ni Manny habang nanginginig ang kamay. Ngumiti si Gabriel. Sir, ito po yung paraan namin ng gobyerno para maibalik ang dangal na matagal niyong ipinaglaban. Kinagabihan, habang tahimik na nagkakainan sa bahay, nakaupo si Manny sa harap ng larawan ni Rosa. Rosa, napanood mo ba yon? Nakabawi na tayo? Bulong niya habang nakatingin sa larawan. Tay, sabi ni Rico. Lumapit at iniabot ang isang maliit na kahon. Baka gusto niyo to, galing kay Gabriel. Binuksan ni Manny ang kahon at sa loob nito ay isang golden badge na may nakaukit na, "To the man who taught us that compassion is the highest form of justice." Hindi niya napigilang mapaluha. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako nito, anak. Karapat-dapat kayo, tay, sagot ni Rico. Kasi kung hindi niyo tinulungan yung magnanakaw ng gatas noon, wala si Gabriel ngayon. At siguro wala rin tayong ganitong buhay. Pagkatapos kumain, naglakad si Manny palabas ng bahay. Malamig ang hangin at ang buwan ay bilog na bilog. Habang nakatingala siya, naramdaman niyang parang may humahaplos sa balikat niya. Parang boses ni Rosa, "Hindi na sayang ang buhay mo, Manny. Ginawa mo kung ano ang tama at yun ang pinakamagandang pamana sa mundo." Kinabukasan, nagsimula ang pagpapatayo ng De Castro Residences. Daan-daang trabahador at pamilya ang dumating para magpasalamat. Si Gabriel, bilang pinuno ng proyekto, ay nakatayo sa gitna ng lupa, hawak ang mikropono. Bago tayo magsimula, gusto kong ipakilala ang dahilan kung bakit may ganitong proyekto. Si Mr. Manuel De Castro, ang dating pulis na itinakwil noon pero ngayon ay inspirasyon ng bansa. Tumayo si Manny sa harap ng mga tao. "Mga anak," sabi niya, "noon akala ko tapos na ang kwento ko. Pero mali pala ako. Habang may puso kang handang tumulong, hindi matatapos ang kabutihan mo. Ang lahat ng ito, sabay turo sa paligid. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong patuloy na naniniwala na ang mabuting gawa kailanman ay hindi natatabunan ng panahon." Nagpalakpakan ang mga tao at sa gitna ng palakpakan, nilapitan siya ni Lisa, niyakap siya at sinabing, "Salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin noon. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako at ang anak ko. Pero ngayon, nakatayo tayong lahat dito dahil sa kabutihan niyo." Lumapit si Gabriel at si Rico. Sabay-sabay silang tumingin sa kalangitan. Ang mga ibon ay lumilipad at sa gitna ng araw na iyon, tila sumisiklab ang liwanag na matagal nang nawala sa kanilang mga puso. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Manny na sa wakas natapos na ang kanyang laban. Ang lalaking dating itinuring na pabigat ng sistema, ngayon ay simbolo ng pag-asa at kabutihan. At habang bumababa ang araw sa kanluran, dahan-dahan niyang isinara ang mata, huminga ng malalim at ngumiti. "Salamat, Panginoon," mahinang wika niya. "Ngayon ko lang naramdaman na sulit ala ang lahat." Ilang buwan matapos ang pagtatayo ng De Castro Residences, mas lalo pang umunlad ang proyekto. Mula sa simpleng plano, naging buong komunidad ipo. May sariling paaralan, klinika at palengke. Lahat ng yun ay pinangalan sa mga taong naging bahagi ng kwento ng kabutihan. Sa gitna ng gusali, nakatayo ang isang monumento. Ang larawan ni Manny na nakangiti, may hawak na bata sa kandungan. Simbolo ng pag-asa at malasakit. Ngunit higit pa sa mga gusali o monumento, ang pinakamagandang gantimpala para kay Manny ay ang nakikita niyang pagbabago sa mga tao. Mula sa mga dating palaboy, ngayon ay may tirahan at trabaho. Ang mga dating tambay, ngayon nagtuturo na ng mga kabataan tungkol sa disiplina at kabutihan. Isang umaga, habang naglalakad siya sa paligid ng proyekto, nilapitan siya ng isang ginang na may dalang prutas. "Sir Manny," wika nito, "maraming salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magkakaroon ng ganitong tahanan." Ngumiti si Manny at tinanggap ang basket. "Hindi ako lang ang dapat pasalamatan. Lahat tayo may ginampanang parte."
Ang kabutihan, hindi yan para sa isang tao lang. Habang nag-uusap sila, dumating si Gabriel sakay ng itim na SUV. Sir, handa na po yung launching ng bagong wing. Gusto ko pong kayo ang magbukas. Ha? Ako? Hindi mo ba dapat gawin yan? Mumiti si Gabriel. Sir, kung wala kayo, wala rin to. Dapat kayo ang maggunting. Umakyat sila sa entablado. Naroon sina Rico, Lisa at pati na rin si Amores. Nang maputol ang pulang laso, sabay-sabay na pumalaktak ang mga tao. Sa likod ng entablado, nakasabit ang tarp. De Castro Residences, Home of Hope and Second Chances. Kinahapunan, habang nagpapahinga sa opisina, pumasok si Gabriel. Bit-bit ang isang sobre. Sir, gusto kong ipakita sa inyo to. Binuksan ni Manny ang sobre at nakita ang papeles ng donasyon mula sa kumpanya ni Gabriel. ₱1,000,000 para sa pagpapalawak ng foundation. Gabriel, sobra na to. Hindi mo kailangan gastusin lahat ng pinaghirapan mo. Sir, sagot ni Gabriel, lahat ng to ay bunga ng isang gatas na binili ninyo. 30 taon na ang nakalipas. Kung hindi kayo tumulong sa nanay ko, hindi ako makakapag-aral. Hindi ako makakapagtayo ng negosyo. At hindi ko makikilala kung ano ang ibig sabihin ng kabutihan. Tahimik lang si Manny, hawak ang papeles, pinipigilan ng luha. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, anak. Sabihin niyo lang po, sir, na ipagpapatuloy niyo yung sinimulan niyo. Kasi yun din ang gagawin ko. Sa gabing iyon, habang nasa bahay, tinawag siya ni Rico. Tay, gusto ko po sanang magpasalamat din sa inyo. Dahil sa inspirasyon niyo, nakapagpatayo na ako ng maliit na opisina para sa mga kabataang galing sa lansangan. Tinawag ko po itong Project Rosa para kay Inay. Natigilan si Manny. Project Rosa? Opo, para sa mga batang walang magulang. Para maramdaman nilang may tahanan pa rin silang babalikan. Napahawak si Manny sa dibdib niya. Anak, hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa buhay pero ngayon alam kong napunan na lahat ng yon. Kinabukasan, bumisita si Amores sa bahay ni Manny. Bit-bit nito ang isang lumang kahon. De Castro, sabi niya, may gusto akong ibalik sa'yo. Yan yung badge mo noon. Tinago ko kasi hindi ko kayang itapon. Alam kong darating ang araw na maibabalik ko yan sa'yo. Binuksan ni Manny ang kahon at doon nakita niya ang lumang badge. Kupas na pero kumikintab pa rin sa ilalim ng araw. Tingnan mo to, Arman, wika niya habang hinahaplos ang lumang bakal. Akala ko mawawala na to sa buhay ko, pero hindi ko alam mas mahalaga pa pala ngayon. Kasi ngayon, badge na to ng kabutihan, hindi lang ng trabaho. Mumiti si Amores. Tama ka, alam mo, natuto rin ako sa'yo. Sa totoo lang, gusto kong tumulong sa foundation ninyo. Pwede ba? Siyempre naman, sagot ni Manny. Walang pinipiling edad o nakaraan ang pagtulong. Mula noon, naging katuwang si Amores sa pagbuo ng mga training program para sa mga batang gustong maging ulis at garde. Tinuruan nila ng disiplina at malasakit ang mga kabataan, hindi ng takot o kapangyarihan. Sa unang araw ng training, tumayo si Manny sa gitna at nagsalita. Ang tunay na uniforme ng pulis ay hindi tela o bakal, puso. Dahil kahit wala kang suot na badge, basta marunong kang magmahal sa kapwa, ikaw ay alagad ng batas ng kabutihan. Tumunog ang palakpakan. Sa isang sulok, nakatingin si Gabriel, nakangiti. Sir, hindi ko alam kung paano niyong yan nasasabi ng ganyan. Mumiti si Manny. Kapag pinagdadaanan mo ang hirap ng mundong to, natututo kang magsalita hindi gamit ang bibig, kundi ang puso. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya si Manny na maglakad sa paligid ng proyekto. Sa bawat bahay na daananan niya, may mga batang naglalaro, mga magulang na nagtatawanan, at mga matandang nakaupo sa veranda. Lahat ng iyon ay bunga ng isang simpleng kabutihan na ginawa niya 30 taon na ang nakalipas. Sa dulo ng daan, napansin niyang may batang umiiyak dahil nadapa. Agad niyang nilapitan at tinulungan itong tumayo. Anong pangalan mo, iho? Tanong niya. Si Simon po, sagot ng bata habang pinupunasan ng luha. Bakit ka umiiyak? Nadapa po ako sa daan, pero okay na po ako. Numiti si Manny. Ganyan talaga ang buhay, Simon.
Minsan, nadadapa tayo. Pero mas mahalaga yung bumabangon. Tandaan mo yan. Habang naglalakad pa uwi, napaisip siya, ilang batang tulad ni Simon ang natulungan ko. Ilang pamilya ang nabigyan ng pag-asa. At sa isip niya, narinig niyang parang sumagot ang hangin. Hindi na mahalaga kung ilan. Ang mahalaga ay nagawa mo. Ilang linggo ang lumipas. Ginawaran siya ng Lifetime Service Award mula sa pamahalaan. Sa seremonya, nakaupo siya sa harap. Suot ang lumang barong na ginamit niya noong unang kasal nila ni Rosa. Dumalo si Gabriel, si Rico, si Liza, si Amores at maging ang mga dating opisyal na minsang nagpawalang bisa sa kanya. Umakyat siya sa entablado, bit-bit ang lumang badge. Hindi ko akalaing mararanasan ko to, panimula niya. 3 dekada akong naghintay ng pagkakataong maibalik ang dangal ko, pero ngayon ko lang napagtanto, hindi pala kailangang ibalik kasi hindi naman nawala. Ang kabutihan kahit tapakan, hindi naluluma. Tumayo ang mga tao, sabay-sabay na pumalakpak. Si Gabriel ay halos mapaluha sa tabi ng stage. "Sir Manny," bulong niya, "hindi lang kayo pulis sa amin, kayo po ang nading ilaw namin." Sa pagtatapos ng programa, habang kumikislap ang ilaw ng entablado at tumutugtog ang musika, tumingin si Manny sa langit. Nakita niyang tila kumikislap ang mga bituin, parang mga matang nakamasid mula sa itaas. "Rosa," bulong niya, "nakita mo ba? Natapos na ang laban. Hindi ko sinayang yung kabutihan na itinuro mo." At sa gabing iyon, habang humahaplos ang malamig na simoy ng hangin, lumakad si Manny sa gitna ng crowd na pumapalakpak, nakangiti at puno ng kapanatagan. Alam niyang hindi na siya kailanman muling magiging dating pulis. Dahil sa puso ng lahat ng taong natulungan niya, siya na ngayon ay tinig ng kabutihan at sa gisag ng pag-asang kailanman ay hindi naglalaho. Ilang linggo matapos tanggapin ni Manny ang Lifetime Service Award, tila mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa karangalan o pagkilala, kundi dahil sa wakas, tapos na ang mabigat na bahaging matagal niyang pasan. Ngunit sa bawat pagtatapos, may bagong kabanatang dumarating. At minsan, ito'y hindi inaasahan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga dokumento ng foundation, lumapit si Gabriel sa kanya. "Sir Manny," sabi niya, "may bagong aplikante po para sa security consultant position. Baka gusto niyong kayo na ang mag-interview." Sige," sagot ni Manny habang nakangiti. "Maganda yan. Mahirap na. Kailangan nating siguruhin na desente at may puso sa trabaho." Pagupo niya sa conference room, pumasok ang aplikante. Matanda, may suot na lumang Amerikana, may baston at halatang hirap sa paglalakad. Nang tumingala ito, napigilan si Manny. Si Sergeant Arman Amores, parang huminto ang oras. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa kanya ang lahat. Ang araw ng pagsibak sa kanya, ang mga paninira at ang mga salitang nagpatumba sa buhay niya noon. Mumiti si Amores, bahagyang nanginginig ang tinig. "De Castro, ikaw nga. Hindi ko alam kung makakatingin pa ako sa iyo ng derechahan." Tahimik si Manny. Umupo siya, tinitigan ang matanda. "Anong ginagawa mo rito, Arman?" "Matagal kong pinag-isipan bago ako pumunta. Matanda na ako, Manny. Wala na akong trabaho, wala akong pamilya. Naubos lahat. Ngayon, gusto kong mag-apply bilang simpleng guard o consultant. Hindi ko alam kung may karapatan pa ako." Tahimik ang buong silid. Ramdam ang tensyon. Pero sa ilalim nito, may halong awa. "Alam mo, Arman," mahinang sabi ni Manny, "matagal kong pinangarap ang araw na to. Hindi para gumanti, kundi para sabihin sa'yo na matagal na kitang pinatawad." Nagulat si Amores. "Pinatawad? Ako yung dahilan kung bakit nawala lahat sa'yo? Kung ako lang noon. Kung ikaw lang noon siguro, wala rin si Gabriel. Wala ring lahat ng to. Ang nangyari sa akin ay hindi parusa, kundi daan. Kaya kung tinatanong mo kung may karapatan ka pa, oo, meron." Tumayo si Manny at inabot ang kamay ni Amores. "Mula ngayon, magkasama tayong magtuturo sa mga bata kung ano ang tunay na serbisyo." Napaiyak si Amores, sabay niyakap si Manny. "Salamat pare. Hindi ko alam kung paano ko tutubusin ang mga kasalanan ko." "Hindi mo kailangan tubusin, Arman.
ang kabutihan ay hindi kabayaran sa kasalanan kundi pagbangon mula rito. Simula noon, magkasama na silang dalawa sa foundation. Madalas silang nagtuturo sa mga seminar para sa mga bagong pulis at gwardya. Sa tuwing magsisimula si Amores ng talumpati, lagi niyang sinasabi, "Ako si Arman Amores at ako ang taong minsang nagkamali. Pero tinuruan ako ng isang pulis kung ano ang ibig sabihin ng tunay na hustisya." Habang nakaupo sa tabi, palihim lang nang umingiti si Manny. Sa loob-loob niya, alam niyang ito ang pinakamahalagang aral na maipapasa nila, ang pagpapatawad. Isang gabi habang nagbabalik tanaw sa lumang bahay, binuksan ni Manny ang isang kahon na mga lumang gamit. Nandoon ang lumang badge, ang larawan nila ni Rosa at isang lumang piraso ng papel, ang lumang notice of dismissal. Tiningnan niya ito ng matagal. Ito pala ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Pero ito rin pala ang dahilan kung bakit ako natuto. Pumasok si Rico sa silid, may dalang kape. "Tay, gising pa kayo? May event pa kayo bukas, di ba?" "Wala akong tulog anak, napapaisip lang ako." Lumapit si Rico, umupo sa tabi niya. "Alam niyo tay, ang dami niyo nang natulungan. Pero sa tingin ko may isa pa kayong dapat tulungan, ang sarili ninyo." Ngumiti si Manny, "Baka tama ka anak. Pero minsan, kapag nakikita kong masaya na kayong lahat, pakiramdam ko gumaling na rin ako." Niyakap siya ni Rico. "Tay, salamat sa lahat. Wala na akong ibang pangarap kundi makita kayong tahimik at masaya." "Masaya na ako anak. Lalo na't alam kong hindi mo pinamana sa sarili mo ang galit na minsan kong pinasan." Kinabukasan, ginanap ang unang Ethics and Compassion Symposium ng Gabay at Liwanag Foundation. Daan-daang pulis, gwardiya at kabataan ang dumalo. Sa entablado, magkatabing nakaupo sina Manny at Amores, habang si Gabriel ang nagbubukas ng programa. "Mga kaibigan, panimula ni Gabriel, ang dalawang lalaking nasa harap ninyo ngayon ay mga buhay na patunay na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa ranggo, kundi sa puso. Si Mr. Manuel De Castro, isang dating pulis na tinanggal sa serbisyo dahil sa kabaitan. At si Mr. Arman Amores, ang dating nagparusa sa kanya, pero ngayon ay kasama ng naglilingkod sa kabutihan." Tumayo si Manny, marahan. "Noong araw, pinaniwalaan kong kailangan mong lumaban para maging matino, pero mali pala ako. Minsan, kailangan mo lang magpatawad." Tahimik ang mga tao habang nagsisimula siyang maglakad sa gitna ng entablado. Ang batas ay ginagawa ng tao, pero ang kabutihan galing sa Diyos. Kaya kung may pagkakataon kayong piliin kung alin sa dalawa ang susundin, piliin nyo yung may puso. Tumayo si Amores, sabay sabi, "At kung nagkamali man kayo, tandaan ninyo, hindi pa huli para tumuwid. Kung ako nga nagbago, kayo pa kaya?" Nagpalakpakan ang lahat. At ang dalawang matandang lalaki ay nagyakapan sa gitna ng entablado. Sa likod nila nakasabit ang malaking banner na may nakasulat, "Forgiveness is the highest form of justice." Makalipas ang ilang linggo, habang naglalakad si Manny pauwi galing sa simbahan, nakaramdam siya ng pagbigat ng dibdib. Nahinto siya, hawak ang dibdib at bumagsak sa gilid ng kalsada. Agad siyang nilapitan ng mga tao. "Sir Manny! Sir Manny!" Sigaw ng isang babae. Sa malabong paningin, nakita niyang papalapit si Gabriel at si Rico. "Tay! Tatay!" Sigaw ni Rico, nanginginig ang boses. Ngumiti si Manny, pilit. "Huwag kayong mag-alala. Matagal ko nang hinihintay ito." Nang dumating ang ambulansya, nakatingin lang si Manny sa langit. Tila may kinakausap. "Rosa, tapos na ang misyon ko. Ngayon ako naman ang uuwi." Sa ospital habang nakahiga, mahina niyang hinawakan ng kamay ni Gabriel. "Anak, ipagpatuloy mo yung foundation. Huwag mong kalimutan kung bakit natin sinimulan to." "Opo, sir. Pangako po." Umiiyak na sagot ni Gabriel. Huling tinawag ni Manny ang pangalan ng anak. "Rico." "Opo, tay. Alagaan mo si Gabriel. At tandaan mo anak, ang kabutihan minsan magastos, pero laging sulit." Isang mahinang ngiti at pumikit si Manny. Isang buwan matapos ang kanyang libing, ginanap ang pagtitipon sa De Castro Residences. Nasa gitna ng plaza ang bagong tayong monumento. Larawan ni Manny na nakangiti. May hawak na gatas na lata at sa ilalim nito nakaukit, "Hindi mo kailangang maging bayani para gumawa ng kabutihan. Kailangan mo lang maging tao."
Habang nakatayo sina Gabriel at Rico sa harap ng monumento, tahimik silang nagdasal. "Gabriel," sabi ni Rico, "akala ko mawawala na ang inspirasyon ko. Pero alam ko, habang may mga taong gaya mo, hindi mamamatay ang kabutihan ni tatay." Numiti si Gabriel. Hindi lang siya tatay mo, Rico. Tatay rin siya ng lahat ng napulungan niya. Habang bumababa ang araw, nag-alay sila ng mga bulaklak sa paanan ng monumento. Sa malayo, maririnig ang halakhak ng mga bata, ang pag-awit ng mga nagtatrabaho at ang tahimik na pag-aspas ng hangin. At sa bawat sulok ng komunidad, tila may boses na paulit-ulit na inuusal ng hangin. Ang kabutihan kailanman hindi natatapos, ipinapasa lang. 5 taon ang lumipas mula nang sumakabilang buhay si Manny De Castro. Ngunit sa De Castro Residences, tila hindi siya kailanman nawala. Ang bawat dingding ng komunidad ay may larawan niya at ang bawat programa ng Gabay at Liwanag Foundation ay nagsisimula sa kanyang pangalan. Ang mga bata tuwing naglalaro sa plaza ay palaging dumadaan sa harap ng kanyang monumento, mag-aalay ng bulaklak o magtatabi ng gatas sa paanan ng ribulto. Isang umaga, habang tumutugtog ang kampana ng maliit na kapilya sa gitna ng komunidad, naglalakad si Gabriel kasama si Rico. Pareho na silang tumanda, ngunit kapwa-dala pa rin ang alaala ng taong nagturo sa kanila kung paano mabuhay ng may puso. "Alam mo, Rico," sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang mga batang naglalaro, "minsan naiisip ko, kung hindi dumaan si Sir Manny sa lahat ng hirap, baka wala ang lahat ng ito." Tumango si Rico. "Oo, parang ang bawat pighati niya naging tulay ng kabutihan para sa iba." Ngumiti si Gabriel. "At ngayon, nasa atin ang responsibilidad na ipagpatuloy ang sinimulan niya." Habang naglalakad sila papunta sa opisina ng foundation, sinalubong sila ng mga estudyante mula sa Project Rosa. Isa sa mga pinakamalaking proyektong naitayo sa ilalim ng pangalan ni Manny. Ang mga batang walang magulang ay binibigyan ng edukasyon, tirahan at pag-asang mabago ang buhay. "Sir Gabriel, Tito Rico," sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Ngumiti sila at lumuhod si Rico para yakapin ang isa sa mga bata. "Anong pangalan mo?" "Rosa po," sagot ng batang babae, nakangiti. Natahimik si Rico, napatingin kay Gabriel. "Narinig mo yon?" bulong niya. Tumango si Gabriel, may luha sa mata. "Oo, parang siya na mismo ang nagpapaalala sa atin na buhay pa rin si Sir Manny sa mga batang to." Kinahapunan, ginanap ang ika-5 anibersaryo ng De Castro Foundation. Lahat ng natulungan ni Manny ay nandoon. Ang mga dating pulis na kanyang tinuruan, mga pamilyang may bahay na ngayon, at maging si Lisa na ngayon ay isa ng guro sa loob ng komunidad. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Gabriel at si Rico bilang pangunahing tagapagsalita. 5 taon na simula nang mawala si Sir Manny, panimula ni Gabriel. Pero sa bawat araw, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang kabutihan niya ay hindi nagtatapos sa gawa, kundi nagpapatuloy sa puso ng bawat isa sa atin. Nagpalakpakan ng mga tao, tumayo si Rico at itinuloy ang talumpati. "Ako si Rico De Castro, anak ng dating pulis na tinanggal sa serbisyo. Akala ko noon kahihiyan yon, pero ngayon ipinagmamalaki ko dahil ang tatay ko ang nagpamulat sa akin na mas mataas pa sa batas ng tao, ang batas ng konsensya." Tahimik ang mga tao habang pinapakinggan ang bawat salita. Si Gabriel ay tumingin sa larawan ni Manny na nakasabit sa likod ng entablado. Suot nito ang lumang uniforme, nakangiti, parang nakamasid sa kanila. "Sir," mahinang wika ni Gabriel, "ginagawa pa rin namin ang sinabi nyo. Hindi kami titigil sa paggawa ng tama." Pagkatapos ng programa, lumapit si Liza kay Rico. "Rico," wika niya, "may matagal na akong gustong sabihin sa'yo." "Ano yon, Ma'am Liza?" "Bago mamatay si Sir Manny, nakausap ko siya. Sabi niya, pag nawala ako, huwag mong hayaang tumigil si Rico kasi siya ang magpapatuloy ng apoy ng kabutihan. Kaya ngayong araw na to, gusto kong sabihin, nagawa mo yon." Napangiti si Rico, ngunit hindi napigilang mapaluha. "Salamat, Ma'am Liza. Hindi ko po magagawa lahat to kung wala rin kayo, si Gabriel at lahat ng tumulong sa amin." Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang batang lalaki, may hawak na lumang lata ng gatas. "Kuya Rico, nakita ko po to sa storage room." Sabi nila,
Ito raw yung gatas na binili ni Sir Manny noon? Kinuha ni Rico ang lata, maingat na hinaplos. Oo anak, yan mismo ang simula ng lahat ng kabutihan dito. Ngumiti ang bata. Pwede ko po bang ilagay yan sa harap ng monumento niya? Tumango si Rico. Oo, pero bago mo ilagay, sabihin mo muna yung natutunan mo dito. Na ang kabutihan po, hindi nasasayang. Bumabali po siya, sagot ng bata. Tumayo si Rico at sinamahan ng bata sa monumento. Habang inilalagay nito ang lata ng gatas sa paanan ng rebulto, tumugtog ang kampana ng kapilya, tila isang paalala mula sa langit. Lumipas pa ang mga taon at naging isa sa pinakamatagumpay na non-government organization sa bansa, ang Gabay at Liwanag Foundation. Si Gabriel ay naging tagapayo ng gobyerno sa larangan ng public ethics, samantalang si Rico ay nagpatuloy bilang direktor ng Project Rosa. Ngunit kahit gaano sila kaabala sa mga proyekto, tuwing gabi ay magkasama pa rin silang nagdarasal sa harap ng monumento ni Manny. Minsan, tahimik lang silang nakaupo, pinapanood ang mga ilaw ng komunidad na sumasayaw sa dilim. Rico, sabi ni Gabriel, naalala mo pa ba yung sinabi ni Sir Manny noon, nung una tayong nagkita? Oo, sagot ni Rico. Hindi mo kailangang maging mayaman para tumulong. Kailangan mo lang ng pusong marunong umunawa. Tumango si Gabriel, at hanggang ngayon, yun pa rin ang gabay ko sa bawat desisyon. Tahimik silang dalawa, hangin lang ang maririnig, at mga kuliglig na humahaplos sa gabi. Sa di kalayuan, makikita ang mga batang naglalaro, tumatawa at sumisigaw ng Sir Manny, Sir Manny, habang nagtatakbuhan sa paligid ng rebulto. Isang araw, dumating ang isang balita. Ang gobyerno ay magtatayo ng National Hall of Service, isang museo na magbibigay pugay sa mga Pilipinong naglingkod sa bayan sa paraang hindi inaasahan. At isa sa mga unang pangalang isinama ay si Manuel de Castro. Sa araw ng inaugurasyon, nandoon sina Gabriel, Rico, Liza at ang buong komunidad. Sa gitna ng museo, nakatayo ang larawan ni Manny, hindi bilang bayani sa digmaan o tanyag na opisyal, kundi bilang taong tumulong sa kapwa sa tahimik na paraan. Habang nagsasalita ang presidente ng bansa, sinabi nito, ang kabayanihan ay hindi laging nasusulat sa mga pahina ng kasaysayan. Minsan, ito ay nakikita sa isang basong gatas, sa isang kamay na umalalay, at sa isang pusong marunong magpatawad. Si Manuel de Castro ay paalala sa atin na kahit ang pinakamaliit na kabutihan ay kayang baguhin ang mundo. Nagpalakpakan ang lahat. Si Gabriel ay tumingin kay Rico, sabay bulong. Sa wakas, nakilala na siya ng buong bansa. Ngumiti si Rico. Pero kahit walang monumento, matagal na siyang nasa puso ng mga tao. Sa pag-uwi nila sa De Castro Residences, dinala nila ang replika ng medalya mula sa museo. Inilagay nila ito sa maliit na mesa sa harap ng larawan ni Manny. Sa ilalim nito, nakasulat ang mga salitang iniukit ni Gabriel mismo. Ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa dami ng buhay na iniligtas, kundi sa dami ng pusong binago. Kinagabihan, nagtipon ang buong komunidad. May kasiyahan, may tugtugan. At sa gitna ng lahat, tumayo si Rico para magsalita. Mga kaibigan, panimula niya, sa bawat tawa ninyo, sa bawat bahay na itinayo, sa bawat batang may gatas ngayon, nandoon si Tatay Manny. Ang pangalan niya, hindi lang nakaukit sa bato, kundi sa bawat isa sa atin. Habang pumapalakpak ang lahat, tumingala si Gabriel sa langit. Sir Manny, bulong niya. Nagawa namin ang ipinangako namin sa inyo. Hindi natapos ang kabutihan nyo sa inyo lang. Ngayon, buong bansa na ang tinuturuan ninyo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, tila may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa plaza. Dahan-dahang umihip ito, na parang boses na nagmumula sa kalangitan. Banayat, payapa at puno ng pagmamahal. Salamat sa pagpapatuloy. Tila sabi ng hangin, ngumiti si Gabriel at sabay silang tumingin ni Rico sa monumento ni Manny, kumikislap sa ilalim ng buwan.
Sa katahimikan ng gabi, malinaw ang isang katotohanan. Ang kabutihan ay hindi namamatay. Ipinapamana ito sa bawat pusong handang magmahal at doon, nagiging walang hanggan ang pangalan ni Manuel de Castro.